4 na linggo nang nakakalipas, simula nang nagpunta kami ng Baybay. Sa totoo lang, excited. Wala naman talaga akong ine-expect. Baka, ganun siguro talaga. Pag may sisimulan ka, nakakatakot, baka ma-disappoint ka, baka masaktan ka. Hi, it's Rian with the GoPro. Kwentuhan muna tayo. Maaaring nakilala natin yung isa't isa as an architecture student. Pero kung napanood mo yung previous video ko, ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko. Ano bang pangarap mo nung bata ka pa? Kasi nung mga bata pa tayo, sobrang dami nating pangarap. Siyempre, mukha naman talagang posible lahat magawa yun. Andun yung excitement natin para gawin lahat ng mga bagay na nai-imagine natin. And sobrang nakakahiya nito. Pero nung bata ako, gusto ko rin talaga maging artista. Like, syempre, going balilit, like once upon a time. At siguro, isa din to sa mga unconscious na dahilan kung bakit ako nagvo-vlog and kung bakit ako mahilig mag-video. But I only started with my 16 gig phone. By the way, hindi ko kayo bebentahan ng kahit ano. Magsushoot ka, titigil, kasi puno na. Magsushoot ka, titigil, kasi lobat na. At sasabihin ng ibang tao, ang ganda sana ng vlog mo, no? Kaso, ang labo. At isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit hindi tayo makapagsimula, nakakahiya. Wishing I could break up the city like construction sound. I couldn't wait. Isa talaga sa mga dahilan kung bakit ako napasama sa trip sa Baybay is because of my friend who is working with GoPro already. Sabi nila, may nag-back out daw. Kaya, may place. I was recommended there. And sino ba naman ako para tumanggi sa GoPro, diba? Siyempre, nakilala nyo din dito ako sa social media as someone who is so confident about what I'm doing. And siyempre, masaya naman talaga ako sa ginagawa ko. Pero katulad nyo, tao din ako. And sometimes, having imposter syndrome about myself. That's why, when this trip is just about to begin, kinakabahan talaga ako. Ganda! I would stay low-key in this trip. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. I'm so excited and happy about the crafts that I'm doing. But at the same time, self-love, architecture, GoPro, hindi ko alam kung para talaga siya sa akin. Super amazing. Hey guys, we're now here at the City Hall of Baybay. What I really love about this place is that it's landscape, diba? I thought it's just a small city, pero grabe yung mga infrastructures na pinapagawa nila. They're currently building a coliseum. Kagagawa nga lang din ng City Hall nila. And then they have this pasalubong center. Sila mismo yung nagagawa ng mga products talaga nila. Like may mga research center nila to develop their delicacies. The first process of making a jackfruit, dumadating sila dyan, cleaning area. It becomes jackfruit chips. Since ang dami nga kasi mga plantations dito, which is why hindi din nakakapagtaka kung bakit yan, ang dami nilang napapagawa. They were able to maximize what they have. Jackfruit. Jack and the Beanstalk. Ang vlog na to ay tungkol sa iba't ibang storya ng pagsisimula. And kasama natin yung isa sa pinakamagaling na gumawa ng gitara dito. Anong inspiration nyo po sa paggagawa nito? Paano siya nag-start? I started dito po yung full-time na talaga when yung na-broken hearted ako. Ayun na nga ba sinasabi ko po. First heartbreak ko po kasi hindi ako naka-recover. Parang pag saan ako nilingon, nanginginig ka eh. Ilinwan ka eh. Pero ako nag-iwan. Gumawa na lang ng gitara. One of the biggest reasons why ganito yung madalas na style talaga ng mga churches sa atin, yung mga rounded, is because we are highly influenced by the Spanish. So sir, kailan nga po pala binild etong church? It was built in 1852 and it was finished in 1856. But unfortunately, the church was burned down in 1866, but it was repaired and finished 1866 to 1870. At syempre, sa kada storya ng pagsisimula, hindi nawawala ang storya ng mga pagsubok. Now here at Punta Church, it's the oldest and smallest church pala of all the 7 heritage churches sa Maasim. Baybay became a city 17 years. Its economy is based on agriculture. It also hosts one of the biggest abaca traders in the world.
It's our last destination from our itinerary for today. It's Ayas Hill, which means what in Japanese? Colorful. Yes. Let's go. This is not Singapore. This is Bye Bye City. Let's go. So marami sa atin, kapag may gusto tayong simulan na bagay, hindi natin siya masimulan. We want to revive those dreams. Ginawa natin ng mga bata pa tayo. We want to make more dreams. As we go along din, dumadami yung mga excuses na ginagawa natin. Kakaiba naman talaga tayo ng sitwasyon at pinanggagalingan. Pinakatulad ko, 16 gig lang yung phone ko and yung audio ko, pangit yung ilaw namin, hindi ko alam yung sasabihin ko at hindi ko din alam kung anong sasabihin ng ibang tao. Of course, I also believe that our environment also plays a huge role. But we can always start on something, do something, and make something. Lihok na sa Bye Bye. Let's go! At syempre, huwag mong kakalimutang mag-enjoy. Swimming! There are 3,000 feet of jump. It's part of the journey. Food time! Pero, alam mo, sa nakalipas na 4 na linggo, tinatanong ko yung sarili ko. Sadyang maganda lang ba talaga tong baybay? O sa bawat lugar na pupuntahan mo, malaki ang epekto ng mga kasama mo. Welcome to my guys. Minsan, may tendency din talaga tayo na ilayo natin yung sarili natin sa iba. Gusto natin ayusin yung mga bagay sa buhay natin ng mag-isa. Not knowing na nilagay sila sa buhay mo para matulungan ka. Ma-realize mo yung mga bagay na kaya mo din pala. At tulad ng video na to, ipaalala kung anong pangarap mo nung bata ka pa. Kilala niyo ba kung sino may-ari ng Samgyupsal? Si Andy. That was longer than I expected. My ass is hurting. Pre-workout. I'm like squatting over too because we're hiking. It's quite a workout. These guys are tough. Wala kasi ako nito, nakakahiya. Magkaiba naman kasi tayo, nakakatakot. Yan yung mga bagay na madalas pumipigil sa atin. Hindi naman kasi talaga madali lahat ng to. Pero, meron ba talagang madali? Parang, wala naman no? O meron sigurong mas madali yung wala kang gawin. Podcast with the motocross superstar. 4 na vloggers. Be sure to like and follow. Alam mo, hindi naman talaga nawawala yung pangarap natin pag tumatanda tayo eh. Tayo siguro yung nawawala. Kasi tinatago natin yung sarili natin para di tayo magkamali. At kahit ano pang dahilan kung bakit di ka makapagsimula sa mga bagay na gusto mo, later on naman pala, marirealize mo na kahit naman pala anong nangyari, you can always look back and say, buti na lang. Buti na lang, sinubukan ko. Buti na lang, nilakasan ko yung loob ko. Buti na lang, nasaktan ako. Buti na lang, andito pa rin yung batang ikaw na excited gawin lahat ng mga bagay na to. Yung batang ikaw na naniniwala sa sarili mo at hindi nagpapaapekto sa ingay ng mundo.